Mapagpalang araw po. Minsan pa, itong inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Dito tayo sa Barangay 105. Sa tahanan ni Brother Hachi. Kasama ko po siya dito ngayon. At naabala natin yung pagtulog niya. Restaurant, hindi naman siya, mahirap gisingin. Nagising kasi kanina pa daw ng 3 o'clock. Sabi mo alas 3, nakapulog siya. Nakatulog sa mga 2 hours. So matutulog pa naman siya para bukas sa madaling araw sa kanyang anak buhay. Pero ang maganda yung salita ng Diyos. Hindi mo dapat tinatanggihan. Kahit sabi yung puyat ka, kailangan natin. Napakagandang katwiran ng Diyos. That is good faith. Bakit? Yung mga ibang bagay, pinagpupiyatan mo bakit yung salita ng Diyos? Ganun lang kasimple ang kaisipan mo. Pero bago tayo habante o susulong sa salita ng Diyos, tayo muna yung manalangin. Panginoong Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita ni Brother Hachi. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, o pang aming maunawa, at hindi lang yun, yung manonood ng video ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, buksan mo po kami ng mga puso at kaisipan upang sila man po ay matuto, makinabang sa iyong salita, sapagkat ang salita mo, Panginoong Diyos, ay ang aming pagkain pang ini at pati. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Ang Yesus ng Biblia po, matutunghayan lang natin sa Biblia. Hindi po natin dapat ini-interpret. Huwag natin i-interpret kasi magkakamali po tayo in the end. Kasi po salita ng Diyos yan. Wala tayong karapatan upang i-interpret ang kanyang salita. Tandaan po ninyo, hindi po natin siya ini-interpret. Maraming paniwala ang tao tungkol kay Jesus. Mayroon magsasabi, ito babasay ko yung kanilang mga pinaniniwala, mga Bible verse. Dito sa 1:8:40, sabi ni Jesus, datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan na ginarinig sa Diyos, ito hindi ginawa ni Abraham. So maliwanag po, sabi ni Jesus. Anong sabi niya? Pinagsisikapan ninyo kung patayin na taong sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan. Yung salitang tao nito, ako pinaniniwala. Alam niyo kung ano sinasabi ko sa ibang mga reliyon? Lahat na sinasabi ninyo sa Biblia, tinatanggap ko yan. Kaya wala silang may susurong na o may bubutas pa sa akin na mga Bible verse. Kahit anong ibigay nilang Bible verse, ang sabi ko, lahat yan tinatanggap ko. Pero pag ako naman ang magbigay ng Bible verse sa inyo, hindi nyo tinatanggap yan. Diba? Kaya nakakalamang ako. Ayun ang tanong dito. Kailan sinabi ni Jesus ito? Bakit sinabi ni Jesus, ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan? Ibig ba sabihin si Jesus po ay talagang tao? Kasi ito yung pinapalagay nila Tao. Kung magiging sarado ang iyong puso, sige na nga, sabihin mong tao. Lalabas ang Diyos sa langit, tao rin. Tingnan nyo po. Punta tayo sa 1:17:1. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang mga bagay na ito, sinalita ni Yesus sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit. Ay sinabi niya, Ama, dumarating na ang oras, walatin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatin ng anak. Tumingala siya sa langit at tinawag niya ang Diyos na Ama. Ilalabas yung tinawagan niyang Diyos sa langit, tao yun.
Kasi ang palagay nyo sa kanya, o paniwala nyo, ang sinasampalatayanan ninyo, si Jesus tao. Bagamat meron tayong mababasa sa Biblia na si Jesus ay pinagdadalang tao ni Maria. Pero ang tanong po kasi dito ganito, sa tao ba nang galing? Ito, tignan nyo po para matuto tayo pare-pareho. Sa Mateo 1:18, ang pagkapanganak kay Yesu Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, pinutol nila doon yung sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun ang pagkikita nila ngayon. O kita mo na? Anong sabi? Nagdadalang tao. Oo nga naman, yan ang nakalagay sa Bible verse. Pero kung itutuloy mo yung basa, anong nakalagay? Nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ilalabas tao ang Espiritu Santo. O naging kahulayaw ni Maria. Yan po ang tawag diyan, kinapos ng unawa. Kinapos ng unawa. Kasi yung pinagdadalang tao niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napakahirap pong wasagin ang talata ng Biblia para sabihin mong tao siya. Kaya sabi ko, sige, tao na kung tao. Yan ang tawag niya sa kanyang masalangit, tao. Si Jesus po, anak ng Diyos. Ito po. Dito po sa San Mateo, ganito po ang nakasulat. Babasahin natin, Ito po yung pagkakataon na nagtanong si Jesus sa kanyang mga apostol. Tignan po ninyo ang eksena. Dito po sa Mateo 16:15. Kanyang sinabi sa kanila, kausap po ni Jesus mga apostol, sila Pedro. Tatapat ang sabi ninyo kung sino ako. Ito, 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napakaliwanag. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, ang tanong sa 17. Yung bang tanong ni Jesus kung sino ako para sa inyo? Yung bang sagot ni Pedro? Talagang kay Pedro galing yon? Ito ang testimony ni Jesus. Sa 17. At sumagot si Jesus at kanyang sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinayag ito sa iyo ng laman at dugo. Pag makakabasa po kayong laman at dugo sa Biblia, ibig sabihin tao. Tao yan. Hebreo 2:14. Babasahin natin mamaya. Okay, ganito. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Para sa inyo. Kasi po yung mga apostol nasa lupa, sila'y kasama ni Jesus. Kaya po sumagot dito ang Diyos, hindi po si Pedro. Ginamit lang yung bibig ni Pedro. Yan ang paliwanag ni Jesus sa kanya. Sino si Jesus? Ayos mismo sa Diyos, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa English ay ganito yan. He said unto them, this says, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God.
Itong sagot na ito, galing po mismo sa Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi na si Jesus ay isang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Yan ay anak ko yan, sabi ng Diyos. Sino pong nagsabi? Ang Diyos. Sino nagpaliwanag? Si Jesus. Kasi po, kaya sumagot ang Diyos kasi sino ba si Pedro? Tao po yan, apostol. Baka magkamali siya. Kaya ang Diyos po sumagot sa tanong. So, ang Jesus ng Biblia, mismo po ang Diyos ang nagsasabi, anak ko yan. O nasa ng Diyos, nasa langit, ipinayag ito ng aking Ama na nasa langit, hindi ng tao o ng laman at dugo. Naalala niyo ba yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka. Sabi nila Pedro doon, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Gaya ng ginagawa ni Juan doon sa kanyang mga alagad. Ano sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Nasaan yung Ama? Nasa langit. Kaya tumingala si Jesus. At pagkasabi nito, tumingala si Jesus, sabi niya, Ama, walatiin mong yung anak. Upang walatiin kanya. Lalabas ngayon, kung ipipilit yung tao si Jesus, lalabas ang Diyos ngayon ay tao. Kaya abang winawasak nyo po si Jesus sa Biblia, lalo po kayo nagkakamali. Kahit sabihin nyo pa, yung ginagamit nyo ang talata ang gusto nyo lang, yung isang talata, yung 46:9 lang. Pero pag babasahin mo yung ibang verse doon, makikita ninyo, may kinikilala palang mga Diyos-Diyosan ng tao. Minsan sinabi ko po yan sa Facebook. Sabi ko, alam mo kaya sinabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos at walang iba? Kasi nga, merong mga Diyos-Diyosan sa kanilang panahon. Meron silang kinikilalang Diyos-Diyosan na kanilang tinatawag na Diyos. Kaya nagpakilala ang Diyos sa kanila, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Mahirap po bang unawahan ng salita ng Diyos? O sadyang sinaran nyo na po ang inyong puso at isipan sa katotohanan? Wag. Buksan nyo po ang puso nyo sa salita ng Diyos. Ako nung araw po, ganyan din ako. Na sinasabi nila ang kaligtasan ay para sa ganito lamang. Alam nyo ano sagot ko? Ba, paano naman kami? Ganun ako nun Ibig nyo sabihin, kayo lang ang maliligtas, hindi kami? Siyempre, magdidipesa ka sa iyong sarili. Kinalahunan, unti-unti ko pong maunawaan ng salita ng Diyos. Nang ako rin po mismo nakapakinig. Siguro, biyaya ng Diyos na makapakinig ako. Nagsimula kasi ito nung nasa Baguio ko na kapag dumadaan po kami doon sa isang eskwelahan doon, nakakapiginig po ako ng salita ng Diyos. Yung kantahan pa ng mga born again. At isang pagkakataon naman sa ano ba ito? Malapit sa Burham. Meron din nangangaral doon. Gabi yun, nangyari yung gabi. Nandun ako, may nangangaral at nakinig ako. Alam niyo po, anong ibig sabihin nun? Ganito. Dito sa salita ni Apostol Pablo, yung sa ikalawang Thessalonica, yung po pala'y panawagan ng Diyos sa tao. Ganito po pala manawag ang Diyos o tumatawag ang Diyos. Ang sabi niya rito ay, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Sabi ni Pablo, ito naman ang pinoproblema ng mga ibang reliyon, especially Muslim. Ito. Kasi yung sinabi ni Pablo, aming ebanghelyo. Yan po ang kinukwestiyon. Kita nyo? Inaangkin ni Pablo
ang Ebanghelyo. Sa Muslim naman po yan. Ano po? Ayan. Basahin natin. 2 Tesalonica 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalwalatian ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Kaya sabi ko, nung habang kinalahunan ko, naalala ko yun, nakapakinig ako ng gano'n. Awitin mga praising song ng Born Again. Ano kasing eskwela yun? Sa Baguio. Okay, pag naalala ko, sasabihin ko sa inyo pag itatanong mo. University po yun. Sa may... Ngayon, malapit sa SM yun. SM Baguio. Sa may Governor Park Road. Doon. Kung ano yung school doon sa may kanto. Doon po ko nakakarinig mga praising song every Sunday. Ngayon, yun pong nangyari naman sa Melvin Jones yata yun. Yung sa Baguio pa rin, ano, malapit sa Liburham. Yan. Yung po pala, nananawagan na po ang Diyos. No? Noong nakapakinig po ako ng ito. Kita niyo po. Yung pala, ay tinatawagan na ako ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Salita niya. Amen. At ako'y nagpapasalamat naman. Unang-una, kaya ako nagpapasalamat. Siyempre, alam niyo, sa Baguio ng araw, kahit pa paano po, meron naman akong konting bisyo ron. Nung pag-inom ng alak. Kasi nga po, basta kailangan mo yung alak doon. Pag-inom, yung markang demonyo. Kaya pag umiinom ka, nagiging demonyo ka eh. Lalo na ako nung araw. Sometimes, pag nasobran ako, at naranasan ko yan, masobran ako ng inom sa Baguio, buti hindi ako inulog sa bangin. Doon ako tinulak sa may yung mga garden doon sa harap ng Baguio General Hospital. Yung mga sa garden, itinulak ako ng driver doon kasi nasa harapan ako eh. Sa sobrang kalasingan ko sa markang demonyo, hindi ko na alam yun. Buti, doon ako bumagsak. Paano kung yung ulo ko nabagok sa side? Hindi patay ako. Kaya salamat sa Diyos, sabi ko. Kanya lang, ang naging kapalit po, nawala ako ng trabaho sa Baguio. Kasi, ang aking palagaya, kung hindi ako matatanggal sa trabaho doon sa Baguio, baka yung bisyo pa rin, kahit nakakapagilag ako ng salita. Kaya nung napunta po ako rito, doon na po nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Salamat sa Diyos, ano? Kaya yun panawagan. Ngayon, sa isang mananampalatayang Kristiyano, may sinasabi po dito sa Hebreo, chapter 3. Ganito po ang mababasa natin. Hebreo chapter 3 verse 1. Uy. Ang sabi po ay ganito. Kaya mga banal na kapatid na po ano, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Kapag pala isa ka ng mananampalatayang Kristiyano, ito kapatid na nakalagay dito eh. Ano daw ang ating isipin? Meron tayong dakilang apostol. Sino? Si Jesus. Meron tayong dakilang saserdote. Sino? Si Jesus. Ano ba yung dakilang saserdote sa wika natin? Basahin natin sa Ingles muna. High priest. Ang tawag pala high priest. O mataas na tungkulin na pari. Sino siya? Si Jesus. Pag mananampalataya ka na, hindi ko naman po sinasabing itakwil ninyo ang Santo Papa. Wala tayong ano dyan, hindi tayo against dyan. Pero pag Kristiyano ka ng mananampalataya kay Jesus, ang iisipin mo ito, yun nakalagay sa Biblia. Ano si Jesus? Apostol at high priest.
o mataas na pari. Yan. Yan dapat ang maging kaisipan ko ng mga may pagtawag ng kalangitan. Ano yung pagtawag ng kalangitan? Yung pag nakikinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos, yung sinasabi ko po sa inyo, yung sabi ko nga sa inyo, every Sunday may hawitan doon, at nakapakinig ako ng pangangaral doon sa parte, sa Baguio. Yun na po pala yung panawagan ng Diyos sa akin. At salamat, naging tuloy-tuloy ko hanggang sa ganito po ako, nagsishare din ako ng patungkol sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Yung Yesus po, yung nasa Biblia, hindi ko po yan dina-downgrade. Ang problema po sa inyo, sinasabi niyong tao, hindi niyo matanggap. Ang Biblia po, hindi. Bagamat sinabi niya, sa ako'y tao, kaya nga sabi ko ilan sinabi niya, noong nandito siya sa lupa. Pero kung maghanap kayo sa talata na si Jesus nagsabi sa Diyos, meron din. Ang problema nga lang sa inyo, naging sarado po ang inyong kaisipan. Sana hindi nyo isasara ang inyong kaisipan. Ang inyong puso, buksan ninyo pagdating sa salita ng Diyos. Parang payong lang po yan. May payong ka. Ba, umuulan, huwag mo buksan. May pakinabang sa payong, wala. Pero pag binuksan mo, umuulan man o mainit ang panahon, binuksan mo payong mo, meron kang pakinabang, hindi po ba? Ganyan din sana. Buksan ang isip natin. Huwag natin isara. Lagi ko sinasabi yan. At magbasa rin kami ng Biblia. Kaya yung sa social media, nagsabi sa akin, ako lamang ang Diyos at walang iba. Yan, dinugtong ko po yung mga ibang biyas doon. Alam mo kaya, sinabi ng Diyos ako ang Diyos at walang iba kasi nga maraming kinikilalang Diyos-Diyosan ng mga tao sa panahon na yan. Hindi na po siya nakakomment. Ibig sabihin, basahin mo lang ako. Pero yung gugulihin mo yung kapwa-tao, hindi lang baling ikaw nanalo ako. Huwag mo nang idamay yung tao. Mahawa ka naman. Kung gusto mong niloloko ka lang, di buhay mo yan eh. Pero huwag niyo pong idamay yung ibang tao. Kung kagaya nga na sinabi ko sa inyo, ipinutol niya, kailangan hindi niyo po pinuputol. Ano pa sinasabi nila? Si Jesus daw nilalang. Yan po yan ang isang masakit na akusan nila kay Jesus, nilalang. Hindi po nilalang, anak ng Diyos. Sabi ng Diyos, anak ko yan. Tayo yung mga nilalang. Tayo yung mga mananampalataya. Dito nasa Hebreo tayo. Tingnan niyo po yung 2:14. Dahil sa ang mga hanak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Laman at dugo. Tao po yan. Siya naman gayong ding nakabahagi sa laman at dugo. Sino tinutukoy nakibahagi? Si Jesus. Hindi po siya laman at dugo. Nakibahagi lamang po siya. Tandaan niyo po yan, nasa Biblia po yan. Ang mahirap lang yung selective kayo ng verse. Huwag po, basahin niyo lahat para mas lalo kayo maliwanagan. Hindi lang kayo, lagi ko sinasabi, magbasa kayo, ugali niyo po magbasa. Mas mahinang po yun. Mas higit padadala ng Diyos sa inyo ang tamang unawa. Kaya lang hindi po kayo nakakaunawa kasi umiirang kayo ng unawa kung sino-sino. Mali yun. Mali. Ako na nagsasabi. Bakit? Halimbawa, nagkakaso ka. Paano gagawin mo? Ay, magtatanong muna ako kay brother. Halimbawa, yung brother mo may kaso. Kamukha na sa'yo. Sigurado ka ba pagdating na yung atol, magiging ganon din? Hindi. Ganun lang po yun, ano? Kaya sana maliwanagan po kayo. Ang ating Panginoong Yesus po, hindi po siya tao. Siya po yung nakibahagi lamang sa may laman at dugo o nakitulad
sa ating mga tao. Gaya ng inyong nababasa sa kasulatan. Panginoon Diyos, salamat sa iyong pagtuto sa amin sa oras na ito ni Brother Hardy. Palain mo po ang bawat isa. Palain mo po ang pamilya ni Brother Hardy, lalo na po siya. Kasi po, unti-unti mo siyang tinutulungan, nakaka-recover sa kanyang previous incidents, yung pagkahipit ng kanyang paa. Tulungan mo po siya hanggang totally makarecover siya. Ingatan mo po sila Sister Em doon sa dako ng Batangas na maayos po ang pagdiriwa ng kanilang lolo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po tayo sa Barangay 105, ano? Sa Barangay 105, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye.